What's up guys? Magandang araw sa inyo at nandito na naman po tayo sa ating YouTube channel, Yards Farming. Yan guys. Bali, nandito na naman po tayo ngayon guys. Regarding to sa binubuo nating aquarium, kung matatandaan nyo, hindi ko pa rin siya natatapos kasi naglagay pa ako ng reinforcement ngayon. So, medyo maganda na siya ngayon, medyo matibay-tibay na. Mukhang hindi na to bibigay kahit papunuin natin ng tubig or i-maximize natin yung ano, kasi lalagyan pa to ng overhead sump. Pwede natin siyang lagyan ng overhead sump o pwede ring may overflow para bahala na kayo. Or sa akin kasi pwede siyang ilagay sa lagyan ng overhead sump or under sump. Kaya itong update ng ating aquarium guys, papakita ko sa inyo kasi meron din ako i-share sa inyo na tips para para makita ninyo kung ano yung ginagamit ko sa paglinis ng ating aquarium. Bukod sa dumi, meron pa kasi yan yung residue ng sealant or tira-tira. Syempre hindi tayo perfect, hindi natin masyadong na yung paglalagay kasi ng sealant, isa yan sa mga talagang hindi ko makontrol. Kumakayat siya, so pangit siyang tignan pagka pinabayaan mo. Siyempre kayat kung tawagin. Kaya tara guys, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo kung ano na yung update ng ating aquarium. Sige guys. Yan na guys, nandito na tayo sa ating ginagawang aquarium. So maganda na siya guys. Kung mapapansin ninyo, ito ay nakataob, patagilid naman siya. So andun yung likod niya andun yung front na pinalitan natin. Sorry sa video guys kasi medyo makulimlim ngayong araw na to, medyo madilim. Yan, so meron pa tayong alisin ko muna to, pero may papaliwanag din ako para mayroon kayong tips na makuha. So kung matatandaan nyo guys, ito. So naglagay tayo ng reinforcement. So ayan ito yung sinasabi ko sa inyo, yung kayat-kayat. Hindi ko kasi nagpe-perfect yan So importante dumikit siya na maayos. Reinforcement lang naman yan para pag naglagay tayo ng overhead sump ay maano natin, may tibay siya. Kasi ito, matatandaan nyo unang video natin, wala ito, open lang siya na ganyan. Kaya ngayon naglagay lang tayo, pero ito lilinisan ko pa to guys. Yan, aayusin ko pa yan, hindi pa siya final talaga. So yung tips nga pala sa inyo guys na ginagawa ko sa paglilinis ng aquarium para matanggal yung mga sealant na kagaya nito. Yan guys, sorry sa video kasi makulimlim talaga ngayon pero kung lalagyan natin ng ilaw, so lobat na natin cellphone. Ito pala guys yung aking ginagamit. So nilagay ko lang siya sa 1.5. Ito ay kerosene to guys. Mabibili nyo to sa mga gasolinahan. Napakagandang panlinis nito guys. Tapos cutter, to lumang cutter na mapurol, hindi yung sobrang talim. Pwede rin naman yung sobrang talim, kaya lang sobrang talim talaga pwede din yun. May mapurol lang yung aking ginagamit. Yan. So and then basahan. Unang-una lalagay nyo muna siya sa basahan, lalagay nyo ng kerosene and then pupunasan nyo itong mga may tama na ito. So ito ay wala ayan, babaw na ito kasi nasa ilalim na itong may tama yan guys, lalambot yan yung mga tira-tirang yan. So pag napahiran nyo na siya, tsaka nyo ngayon kakatirin. Ayan kita nyo, madali siyang tanggalin. So yan. Saka natin tutuloyin. So ang nasimulan ko palang linisin ito, kita nyo to, nalinis ko na to. Ko na yan na pati yung bottom, yun meron pa mga tira ng konti. Then yung sa side natapos na natin. Then sa loob nito at ito. Yan guys. Yan ang napakaganda guys na
tips para malinisan nyo ng maganda. At wala yung mga ano, yung para kasing malabo kasi ang pampalabo din yan eh. Dagdag labo yung sealant natin na yan. Yan yung isang sikreto ko guys. Shoutout nga pala kay Kelito kasi si Kelito nagturo sa akin ito. Dahil ako, makayat talaga ako gaya nito. Kita nyo to, makalat to. Ayan, basa pa kasi to eh. Kaya, dahil ito yung panlikod na wala pang ano. So, yan. Pag natuyo na siya, pwede na natin lagyan yan guys. Sige guys. At maraming salamat sa inyo. Update ko na lang uli kayo kapag sa pintura naman na. Or pag-isipan natin kung ano talagang nararapat na kulay nito. So sa ngayon, yan lang yung update. Thank you guys and God bless.